What's up guys? Magkikwento na naman ako sa inyo guys ng isang kwentong OFW. Ito nakausap ko to. 45 years old na siya na OFW. Ayan, matindi yung kwento niya guys na tumandang dalaga na siya sa pag-OFW, tapos ang nangyari, nag-for good na nga siya sa Pilipinas. Ang nangyari sa buhay niya sa Pilipinas, bumalik siya sa paghihirap. Sabi ko, bakit nagkaganon? Ganito pala nangyari. Habang OFW siya, may mga pinapaaral siya, mga kapatid, mga pamangkin, tapos mga anak, apo. Basta lahat sinusuportahan niya, pati nanay niya, tatay niya. Wala naman tayong problema doon. Diba, sinabi niya yung gano'n, hanggang sa lumaki na, ang lalaki na, nakagraduate na ng college, mga kapatid niya, tapos pati nga pamangkin niya, pinapaaral niya, pinsan. Grabe, no? Sabi ko, anong nangyari? Bakit ngayon naghihirap ka? Hindi naman raw talaga, hindi naman siya naghihirap, parang wala na. So parang, di ba, hindi kagaya raw dati na nakakahawak siya ng pera. Ngayon parang iniisip niya sa buhay niya kung kaya pa ba siyang magtrabaho. Pwede pa yan kasi sa 45, di ba? Pero naging matandang dalaga na siya. Ang nangyari pala, sabi ko, nangyari, yung mga pinaaral niya raw, mga malalaki na, may mga pamilya na, wala man lang bang balik sa'yo, sabi ko. Minsan raw, bibigyan rin siya pangkain, ganun lang. Pero talagang yung talagang balik sa kanya, wala. Ganyan talaga ang aral, guys. Sabi ko nga, mali kasi ang ginawa mo. Diba? Dapat, inisip mo rin yung sarili mo. Diba? Pwede naman yon. Para sa akin yung ganun ginawa mo sa mga kadugo mo, pwede yun. Pero dapat, nagkuwang ka rin, nag-ingat ka rin ng isang hindi mo kadugo. Halimbawa, yung sabihin mo, jowa mo, magiging jowa mo, di ba? May iningatan ka rin dapat. Kasi balang araw, mapapakinabangan mo rin yun. Di ba? Tingnan mo ngayon, wala kang asawa, tumandang dalaga ka na. Yan ang mangyayari talaga. Kasi yung hindi mo naman pwedeng asawain yung kadugo mo, di ba? Siyempre, doon ka talaga sa hindi mo kadugo. Yun talaga ang magiging mo. Yun nga, iniisip niya, sabi niya. Kaya minsan, mas maganda rin talagang tumulong sa hindi mo kadugo. Kasi palang araw, mapapakinabangan mo rin yan. Di ba? Dapat ganong ginawa mo. Kaya aral yan, guys, sa atin. Huwag masyadong magpakamartir sa mga kadugo. Kasi balang araw, mapababayaan ka rin yan. Pero, ang payo ko lang naman, siguro, halimbawa may mga kadugo ka o pinsan, pamangkin na nangingi sa'yo, pangkain, okay lang yun. Pero yung buong buhay na nila, na nabuhay sila ng marangya dahil sa'yo, swerte nila. Pero ikaw, hindi ka magiging swerte balang araw. Yun ang nangyayari sa kanya. Kaya mas maganda minsan, hindi ka dugo ang alagaan mo. Kasi balang araw mapapakinabangan mo yan, guys. Yun lang, guys, aral sa isang OFW, yung tumandang dalaga na menopause na hindi na pwedeng magkaanak dahil nga sa ginawa niyang sakripisyo. Yun lang, bye-bye.